Children play, rune of maidens and to slay. Mistletoe, the angels say, flowers, the gift of Christmas Day. Hey guys! Joyce Abot Bartolome here! So, this morning guys, good morning everybody. It's 9:07 now. Si Jello ay nagbe-breakfast yung tira namin na BHC chicken kagabi. Masarap pa rin siya, crispy. And guys, pakita ko lang sa inyo. Ito pala ang view ng aming kwarto. Yung Mount Halasan. Diyan tayo nagpunta na nagsusnow yung isang araw. Ang ganda ng hotel namin guys. Very chill lang siya. So for today's video guys, we are going to another car rental to pick up the car that we're gonna use up until the end of our tour here in Jeju. So technically 3 days pa yon. So guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano nagbo-book kami ng rent a car through Klook guys. Lagay natin dito. Ngayon, Angel Car naman yung provider, hindi yung last time. So, iba naman din ang process for today. So, Joyce, bakit kayo nag-rent a car dito sa Jeju? Kasi guys, here in Jeju, wala pa silang means of train. So, bus, lakad, taxi, may mga tours din dito. Yan ang mga ways to transport dito, pero train wala. Yun lang. Another con for their buses guys, may mga oras lang siya. So kung konting-konti lang ang time, alam nyo ba guys, 6 yung araw na pagsistay namin dito, pero parang kulang pa rin pala kasi ang laki ng Jeju Island. Ang daming pwedeng puntahan, ang daming magagandang cafes, pero for this trip, puntahan muna natin yung mga must visits and yung mga gusto nating puntahan na filming location. Yun muna, a reason to go back lagi sa mga country na pinupuntahan natin kasi guys, hindi mo magagawa lahat. So yan, kuha muna tayo ng sasakyan, tapos later mamamasyal tayo. Ang gagawin nating tour for today is Eastern naman na tour of Jeju. So, ang ginagawa ko guys, para may guide din ako, I'm checking on Klook para rin sa inyo na hindi makakapag-rent ng car. Ito, meron sila dito na mga tours. So, may west, southwest, may east. For today, ganun yung gagawin natin. Ano ko lang, ginagawa ko siyang guide, tapos nagdadagdag ako ng iba pang places malalapit na gusto namin puntahan. So, tara na. Tapos nang kumain si Jello, lumabas na tayo kasi 1.5 hours pa doon sa pupuntahan natin car provider. Tara. Good morning, guys. Good morning, Han. So, ito ulit ang ating facade ng hotel. Tapos, ang bus stop namin, ayan lang sa harapan. So, we'll be traveling 1.5 hours to get to the service provider. Where are you going? On the other side pala tayo. Dito tawid tayo. Ito yung 7-Eleven sa tapat natin. Ito, meron tayong coffee shop here. Masarap ang sweet potato dyan. So, ang maganda dito sa aming area, Lifelong Learning Center ang bus stop na pangalan niya. Yan guys. Kapag may mga sasakyan naman kayo na nirentahan, free naman ang parking around it. Balik tayo. Doon daw pala. So, ang best friend natin dito when navigating where to go is Neighbor Up. Ang pogi naman nung nasa bus stop, guys. Oh, para sila talaga dito kay drama. Alam nyo ba, sabi ko nga dati, nung nagpupunta ako sa Seoul, like, paano naman totoo mukhang mga idols sila dito. Yung pala, mas makikita mo siya sa Busan tsaka sa Jeju kasi slow pace lang. Sa Myeongdong kasi, kunyari sa Seoul, ang daming nangyayari, hindi mo makita yung mga itsura ng mga tao. So, ayun. Bus number 200. 282. Riding na kagad, guys. Ito, mas pogi naman ko sa akin. Sabihin ko. Ito yung ano sinasabi mo? Ha? Ano sinasabi? Ayan. Ang Pinoy na Pinoy. Nakatingin nasa bus. Medyo competitive naman siya. Nakatingin siguro sabi, loko to. Ayan, bye! Ito pala yung pogi sa bus stop. Ang feeling! Ang feeling. Siyempre, okay lang naman mag-admire, no? Pero wag kayong gumawa ng actions. Gets nyo? So, let's go! Ang lamig today. Nag-layer tayo. So, extra warm ako na heat tech. Naka-knitted ako na coordinates. And then, isa sa mga makakapal ko rin na trench coat.
Okay, nakasettle na tayo sa bus, guys. So, biyahe lang tayo ng 1.5 hours. Here, nakababa na tayo, guys. So, saan ang Angel Car? Ayun! Ito ng patawid. Just right across. Dito na yung kuhanan ng kotse. Here, guys. Angel Car. Madali naman siya mahanap. And then you'll see may mga buses dito. Reason why. Nagda-drop off and on. Ay, tama ba? Nakalagay Sila, naman oo. doon ng Angel Car. Yeah, to drop off sila ng mga people from the airport. Yun kasi ang idea. You get your cars. Drop nyo here kapag uuwi na rin kayo. Puro puti yung Hatid kayo sa airport. Ayan, daming sasakyan for rent. And we're here. Ganito ang itsura niya, guys. Ayan, may mga kiosk ulit. So, ang kailangan mo ulit i-prepare, guys, is your passport, your Philippine driver's license, and ang inyong IDP, International Driving Permit. Okay, hintayin lang natin. Tawagin tayo. Tapos ipapakita ko yung voucher na binook namin. So, okay na guys, naibigay na sa atin yung papers, nakasign na tayo. B27 daw ang ating kotse. New model ang nakuha natin. Kia Niro 2025. Let's go! Drive tayo ulit para marami tayong mapuntahan today until tomorrow. Sulitin natin ang ating stay. Ito, second alley. Oh, may Mustang din pala na top down sila. So yun guys ha, I highly recommend, especially kung may mga specific cars kayo na gustong i-drive dito. Bago ka pa pumunta dito, magtingin-tingin ka na, mag-book ka agad, especially when you're going here on a peak season. Like for example kami, ayun, dito ang nakuha ko lang yung what's available na lang. And on the pricier side siya guys, per day, ang na-rent namin is 7,500. Which is, ano nyo na yun, pang buong trip nyo na yun kung ilang araw kayo. Kasi may mga kotse dito na 1.5 lang per day. Kasi magagasolina ka rin. Pero ganun talaga. For convenience, okay na rin yun. This is our car. Kia Niro. Compact SUV siya. Okay? So this is our car for today. Kia Niro. Guys, pasok tayo. Tingnan natin kung familiar tayo sa, sa sasakyan na to. So, yan, mataas ah. Saan ang susi? Ang susi ay nandito na. So, malaki ang dashboard niya. Ayan, familiar na tayo pag ganito ang sasakyan. Ganyan, engine start siya here. Yun guys, so if you're planning to rent a car here in Jeju, which is highly recommended dahil nga guys, walang trend dito. Bus lang at yung oras ng bus ay hindi specific. So, mag-prepare kayo na inyong passport, driver's license ninyo sa Pilipinas at kumuha kayo ng international driving permit sa AAP yan. Okay, kung hindi nyo pa napanood kung paano, go to my social media accounts, TikTok, gawa ng reels yan. Tara na, mamasyal na tayo. So guys, ipakita ko pala sa inyo, di ba may welcome kit kanina na binigay. So, ang laman nun, galing meron silang pa-skincare. Lalo na ngayon, winter, kailangan natin ito. May mask, super hyaluronic mask, and, ano to? Ah, ito na yung nabili ko nung nakaraan. Ampule. Nabili ko sa Oliviang. Meron din kayong coupon when you're gonna shop at Sheila. Astig. So, ang ganda. Diba, worth it naman. May paganito, skincare. Okay guys, hindi alam ni Joyce na bukas na yung car. Ang tahimik kasi Hybrid na kasi to, hybrid. True. Pag hybrid ganito na. Tsaka pag e-vehicle. Anong e-vehicle? Electric vehicle. Okay. Mag-drive tayo ng 1 hour, guys. Ano to? Magbabayad ako. Yan guys, after almost 1 hour ng driving ni Joyce, yan, chill lang siya guys. Para ditong Subic vibes. Malapit na kami dun sa first destination natin. 8 minutes away from, ano yung pupuntahan natin Han?
Michon Cave. Nichon Cave, yan. Parang Subic vibes lang dito, pati yung paligid. So guys, dito ang driving, no? Very particular sila sa kanilang speed. Nakikita naman dito, high-tech ang kanilang mga sasakyan. Nakikita kung every nadadaanan mo, anong speed limit doon. Ang ano lang dito, kasi nga guys, sa Pilipinas, medyo mabilis tayong magmaneho. Hirapan ako kasi lagi kang nakaabang. Pero syempre, safety first. Pero kung kay Jello, ingay nitong kausap. Hindi, ganun siya ka-safety. Tingnan mo yung ways nila. Every now and then nagsasalita. Parang may kakwentuhan ka. Correct guys. At least ikaanto kayo. May mga bus stop din dito guys kung hindi kayo magdadrive. Pero ako, I highly suggest kung may magdadrive naman sa inyo or marunong kang magdrive, go for it kasi ang lalayo. 30 kilometers, ganon. Pero kapag nandito ka na sa area ng ano nila, ano tawag dito? Nandito ka na sa area nila ng tourist attractions, Magkakadikit na. Ayan o. Yung next nating pupuntahan, ditong side naman siya mamaya. So, punta muna tayo sa cave. Yan. That's good. Kita nyo ba guys yung windmill? Nung ano pa ako, single pa ako guys. Nung ako ay talaga namang hinahanap ko pa ang sarili ko as a strong independent woman. Ang trip ko talaga to relax is to drive. So nung pandemic guys, nag-drive ako papunta sa Pililla. Tapos nung nakita ko na yung mga windmill guys, wala na, bumaba na ako, malis na ako. Nag-sunset lang ako doon. So, kung tatanungin niyo ako kung masipag tayo mag-drive, yes, hilig natin yung pagdadrive na yan. Ngayon, may pinagdadrive na tayo. Yan. Hindi, ikaw na mag-drive talaga. Ako na ba talaga? Oo, tuloy mo na. Consistency. Sige. Sige. Nagmamadali na ako sa likod ko. Kaya mo lang siya, mauna siya. Speed bump ahead. Speed bump ahead nga eh. Guys, we arrived here. So, ayan, malaki naman ang parking. Wala tayong nakikitang tour groups today. Walang mga buses. So, we need to get a ticket. Ito kung makikita ninyo, ito yung mga TV stations na nakapag-shoot na rin here. MBC, KBS, Netflix, SBS. So, ayan, may mga dumating na tao. Here naman ang tickets. Ito may problema. Wala siyang pera na. No money. No money. Dikit ka lang sa akin. Tara, tara. Ito guys naman, ano mga pwede nyong gawin. May footpath experience siya here. Ay, may pa-stamp, oh. Lucky Stamp Tour. Tingnan natin. Okay, let's buy a ticket. So, for individual, it's 12,000. Naku, paano kahan? Group. Sa group? Doon ka sa kanila. Sama na lang ako. Here guys, makikita nyo Jeju Tourism Awards Grand Prize siya. It is also part of the UNESCO Heritage here in Jeju. So guys, most of the time makikita nyo yung mga ganito nilang attractions, mga museums, mga temples nila. May makikita kayo na Stone Grandfather or the Doll Harubang. Yan guys, ngayon dahil Pasko, naka-Christmas outfit din. Katuwa naman. So, this means protection and nakalink din ito sa fertility. I'll be sharing more of that trivia sa inyo kapag nakakita pa tayo ng ibang ganon. So, pasok muna tayo. So, may mga nakasabay din kaming photographer. Shocks, ang lamig. So, yan guys, yung mga balloon na nakikita nyo, yan yung susundan ninyo para sa tour ninyo dito sa Michon Cave. Kailangan nyo ng restroom. May restroom dito. Tara guys. Oh, ang lamig. Icholand. So, here is the guide map. So, nasa number 1 pa lang tayo. Happy Buddha. Waterside Park, Jeju, Doll Harubang. Ayan yung sasabi ko sa inyo. Okay. Ang dami natin pwedeng puntahan dito. Let's go. Right across yung map. And dyan agad si Happy Buddha.
Next naman, ang ganda ng araw ngayon guys. It's 12 noon. O parang pa 1 na pala. Oo, 12:52 na. And walang tao. Galing no, walang nagtutour. Kasi nagla-lunch sila. Oh, naglalan sila, kami ay nagtutour. So, yan ang maganda guys kapag kayo ay may sariling sasakyan at your own pace kayo. May waterfall dito. Guys, meron din kayong makuha ng parang pamphlet doon sa harapan. Tapos may mga parts doon na pwede kayong mag-stamp. Right? Kung gusto nyo interactive ang inyong pagbisita dito, go kayo doon. So, we are now at Ichul Land, also known as Sunrise Land. So, nandito to sa area ng Sugnipo, malapit ito sa hotel natin. And it is one of the many volcanic caves formed by lava flows from Halasan volcano. So, yun guys, nasa tamang area naman tayong tumira. Ay, ito na. Andito na ang mga Dol, ano nga ba to? Teka, pakita ko sa inyo. Dol Harubang. Okay. Sige. Sakit kami ni Jella dito. Saan ka? Tapos touch mo yung nose. Touch your nose. Yan guys, ang pag-touch kasi ng nose, sabi nila, meron yung parang myth about fertility. Kasi Oo. cookies. Kita nyo ang shape, kayo na ang bahala mag-isip ko anong shape ito. Nilagyan ng malaking mata at hat para maiba. Okay? So yan guys ha, ito yung isa sa mga figures na makikita nyo all throughout Jeju Island. Nasa mga museums yan, sa mga entrance ng tourist attraction. Yan guys, Dol Harubang. So, itong mga Dol Harubang na ito guys, ang meaning nito is Stone Old Man, symbol of Jeju Island everywhere. It is carved from basalt volcanic rock native in Jeju Island. Tatanungin nyo, ano bang nire-represent nito? It is for protection sa warding of evil spirits, and also it is linked to childbirth and prosperity for fertility. So, yun, kung nakita nyo kanina, tinouch natin ang nose dahil yun yung myth na pinaniniwalaan nila doon. Ito naman guys, merong structure dito, pero parang sira na siya guys. It is used to pound grains by making the horse, ox, water wheel, and person spins in two rounds. Gets. So, before, ayan, tinutulak ito using ng ox and ng horses para i-grind ang mga grains. Pero sira na siya, no? Katabi siya ng Dol Harubang. Lakad tayo, tuloy natin ang ating pasyal dito. Diba? Ang gandang magpasyal kapag at your own pace din. Pero konti talaga ang tao dito sa Jeju guys. So, kung ako sa inyo, mag-visit kayo habang hindi po ganun karamihan ng tao. Usually ngayon, ang mga tao ay nasa Seoul. Meron nga palang ticket dito guys ha. It's 12,000 Korean won per head. Or that's around mga 550 pesos. Kung magugutom naman kayo, may snack bar din dito. Is it open? Ay, parang wala. Saturday, parang wala silang trabaho pag Sabado, guys. Here naman, guys, is Ichulan Cactus Greenhouse. Dito naman tayo, punta tayong Michon Cave. So, Michon Cave naman, may foot bath cafe din siya for healing. So, ito yung iba pa nila na attractions that you can see here. Ito na ang pathway going to the cave. Okay, let's enter. Here are the guidelines. Watch your head, guys. Stay calm. Kasi may kadiliman daw din dito. Let's go. Created 25,000 years ago. 365 meters lang pala. Pasok tayo guys. Try natin kung hindi naman maliit yung daan. Okay lang sa mga claustrophobic na katulad ko. Pag hindi, take over na ako. Oo, pag hindi, si Jello na lang. Okay? Abangan natin. So guys,
Naturally, malamig dito sa cave na ito kahit hindi winter. So, kahit magpunta kayo ng other seasons, it's a highly recommended area to visit here in Jeju Island. Itchuland. Okay. Ganda. Don't worry guys, malaki naman siya. Hindi mo matatakot ang mga claustrophobic na katulad ko. So, ayan. So, yung nakikita nyo ngayon guys, Michon Cave is a lava tube cave here sa Jeju Island. So, nandito rin siya sa loob ng Itchuland. One of the many volcanic caves formed by the lava flows from Halasan volcano. It is said guys na created itong park or attraction rather than a pure natural monument. Sige, tingnan natin. So, mostly for tourism, talaga itong cave na ito. Sabi nila, minsan may mga tumutulo-tulo, ngayon wala naman. Ito guys. May mga illumination na talaga, may mga pailaw-ilaw sila. May mga kinakarve na rin na bato. Tignan natin dito, parang medyo liliit yung daan. Parang ito ang hindi ko kaya guys, biglang parang isang tao na lang. Ito na guys. Medyo lumiit na yung daan. Yung mga matatangkad, kailangan yung mag-squat. Ay hindi. Huwag nayuyoko. Feeling. Hindi pala ako katangkaran. Guys, alam nyo ba, nakakatawa. May mga nakita sa akin sa personal. Sabi, Joyce, ang liit mo pala. Guys, 5 flat lang po ako. Malaki lang yung pisngi. Charot. Yan. Lumiliit, tapos makakalakad ka naman ng diretsyo na. May mga ilan-ilan tayong kasabay. Here, guys. May pa roses sila din na display here. Wala lang ilaw now. Okay, yun lang pala guys. Dead end na siya. May mga nakita kayo naka-form dyan na stones. Ito. Update nyo ako guys kapag nandito kayo ng summertime or autumn time kung malamig nga. Kasi ngayon guys, malamig talaga yung pakiramdam. So dito guys, mag-watch kayo ng head. Biglang lumiliit yung daan. Meron silang the dragon, presiding divinity over Michon Cave, young dragon, which would be able to ascend to heaven only with the ice spirit of 10 million people born during the year of the dragon. Di ba year of the dragon this year? So yan guys, kung may mga kasama kayo na kids, pwede silang maglaro dito. Sa mga mahilig sa nature, maraming puno, maraming pwedeng picturean. Yung cave, okay din siya. Here naman guys, may Tangerine Experience Field din sila. Check natin. And may art center dito sa side na to. Guys, ito kung makikita nyo, meron din sila mga stones ng horse. So, ano bang significance ng horses dito sa Jeju? So, it is for survival and livelihood. Horses were essential for farming, transport, and daily life dito sa Jeju's rough volcanic land. It also, guys, symbolizes their resilience dito sa Jeju against strong winds and harsh nature. Often seen grazing freely yung mga horses dito. So, kung nakikita nyo ngayon, parang sa Tagaytay din, meron silang pa horseback riding. So, native breed ito sa Jeju Island, one of Korea's natural monument naman yung mga Jeju horse dito. May photo dito guys, nakalagay sa SBS News. Ano kaya siya? Comment down below if you know. Wala rin kasi kami tour guide guys. Yun lang ang cons naman kapag hindi kayo naka-group tour, no? Pero okay lang. At least you see the area. Tapos yung mga iba naman na may patrivia, basa-basahin na lang natin. So basically, yung mga puno nila, may mga nakalagay din na pangalan. So you know, may iba dyan sa inyo, alam ko may mga mahilig din sa puno, sa nature. So, this is a must visit here in Jeju. So, labas na tayo guys. Next stop naman natin is ang kanilang Seongguk Folk Village. Tama ba yung mga pinag-pronounce natin? Basta lagay natin dito guys. This time si Jello naman magdadrive para makapagbasa ako ng trivia for you guys. So, ito.
itsura again. Usually guys, yung mga nagvi-visit dito or kapag ka nagtutours, ito yung first thing in the morning na pinupuntahan nila. We arrived guys at Sengguk Folk Village. Pero first things first guys, kain muna tayo. May restaurant dito sa tapat. It's 1 now, hindi pa tayo kumakain. So it's time. Let's go kain. Wow. Tahimik guys. Una na nating makita. Sana ano ba ngayon? Anong kain natin? Pork? Ang mga photos din dito na na-feature na siya sa SBS, sa NBC. Meron din silang English menu, don't you worry. Yan guys. May set menu na siya. Pero chillan lang natin ang kain natin. Black pork. Pork belly set. Okay. May mga ganito. Tama lang naman guys yung ano dito, yung presyo. Pork belly 180 grams is 20 o mga 800 pesos. Ganun talaga siya. May nakaset din dito na set menu. So guys, so, pork belly set, 360 grams na. May noodles, may pancake, may sea bream, tsaka kanin. Ayun, ano lang naman to, pang starter kasi later kakain din tayo. Okay? Guys, ang daming side dish. Lettuce. Tangerine na nakamayo. Ano to? Thank you. Guys, bean sprout yan, han. Bean sprout. Akala niya corn na tumutubo pala. Radish. Spring onions. Ano kaya ito? Ito yung dali ko nakikita sa palengke. Ito ay, ano nga ito sa atin? Yung sa may baler? Hindi. Sa baler to parang fern. Kimchi nila. Orange. Ayan, ang sarap. Grabe. Ito palang busog ka na. Guys, ayan ang ating pork. Lolo ang nagluluto sa atin. Alam mo masarap. Lolo't lola yung nagrarano business. Kami lang ang tao dito. Excited ako guys. Yum. Para akong pinaghahandaan ng lolo ko guys. Ganun yung feeling. Nilagay yung gulay guys sa gitna. Tapos tinanong pa, masarap sabi. Sa language nila, inaiintindihan ko yun. Inaabutan kami ng bib. Saan nila? Saan tayo? Kita niya, natapunan ako. Wow. Thank you, Lord. Enjoy natin. Okay. Ah. Okay. Okay. 감사합니다. This. Strong. Ah, strong. Okay, okay. 감사합니다. Thank you. Ako lang guys, pinaghandaan niya. Kain tayo. Excited ako sa subo na to. One, two. Harap nyo. Masil sa'yo. Si Diego, nabayaan na daw. Malaki na daw ikaw, Dad. Paborito na. Ginaya ko lang kasi hindi ako pinaghandaan ni Lolo. Alam niya kasi na kaya ko na yung sarili ko. Ginaya ko siya.
Tignan natin. Ang di alam ni Lolo, mas masarap to pag nilagay dito. Makakasya kaya siya? Hindi naman. Sige, subo ko na lang muna. Tingnan natin kung maganda ang combination. Napanood ka niya sa likod. Ang sarap. Diba? First time kong kinombo ng ganun guys. Ang sarap. Sure guys ha, pag manonood kayo, may pagkain kayo guys kasi talaga naman. Kain ng kain tayo dito. Sarap nun ah. Hindi ako nagkaganyan eh. Hindi yan nagugulay masyado si Jello. Sarap. Kain muna kami. Sarap ng mga gulay nila dito guys. Talagang healthy. Healthy kain kayo. Ito may sauce na to. Sarap. Guys, namimiss natin yung egg. This Yung egg. time. Walang egg. Walang egg. Pero tama na. Yum. Guys, alam mo, mapaparealize ka dito sa Jeju, yung contentment ba sa buhay. Alam mo yung ang haba ng buhay ng mga tao dito. As in, mga lolo't lola yung mga naninirahan dito. Hindi sila nagpapanik. Kahit is kami lang yung tao dito ngayon, carry lang. Suservan ka nila ng buong giliw. Happy na sila. Parang after namin, ano na, tapos na. Parang ganun, tapos na yung araw nyo. Tutulog na ulit, bukas ulit. Nakakatuwa na yung Jeju talaga, guys. Ano niya kami. Parang minulat na kami sa slow living. Kasi kanina nagpapanik-panik pa ako kasi may gusto akong ihabol na may gusto akong ihabol na 2 o'clock na show. Sabi ko, ay sayang naman. Andito na tayo sa paligid. So, cheers to that. Kaya pag nandito kayo guys, I highly suggest mag-support kayo, kumain kayo sa mga ganito. Yung mga local kainan, mga lolo't lola. Ayan guys, and sana mag-boost ang tourism pa ng Jeju Island. Guys, ang ganda dito. And guys ha, ang Jeju Island ay visa free for tourist Filipinos. Pero wala lang tayong direct flight dito. So kung wala ka talagang visa, pwede kang dumaan muna ng Hong Kong. Doon ka muna, tapos diretso ka dito or may mga ibang flights pa. Kasi kung dadaan ka rin ng Seoul, hahanapan ka ng visa. Guys, go for it. Cheers to that. Guys, samahan nyo ako. Last bite natin. May kanin pa ako dito. Guys, alam nyo ba, enough na enough yung binigay na side dish namin. May pa-dessert pa, may tangerine, tsaka apple yun. Masarap daw, sabi ni Jello. Tikman ko later. Kainin ko muna to. Sana maproud yung lolo ko sa akin. Naubos ko. Naubos ko yung pagkain hinanda niya. Ang sarap guys. Ihanda nyo ang mga tiyan nyo dito sa South Korea kasi ang sarap kumain. Kung mahilig kayo sa maaanghang, pork nila masarap, seafood nila masarap. Ay shucks, parang ang laki ng bite na to. May kanin pa. Shucks, teka. Diyan pa. Kakamila. Very good eating na kami. Ito yung pa-dessert nila. Parang condensed na yun. Sarap. Oh. What's that? Meron pang pinibig, pinapakain pa kami di. Sarap talaga pag nasa lolo. What is that? Ano kaya to? 제주 아일랜드 오렌지. Ah, Jeju Island Orange.
Okay? Ah, very good. Parang tea. Very good. 안녕, 감사합니다. Thank you so much. Guys, mag-visit kayo dito. Si Lolo yung nasa pictures sa may balita. Here, oh. Silang Silang dalawa. Guys, mag-visit kayo dito. Sikat siguro si Lolo. Oo nga. Guys, sobrang warm niya. Parang, ako dun. ako din, parang na-miss yung Lolo ko. Naiyak pa yata Oo, ako. si lolo ko din eh. Oo. Mabait sa akin yung lolo ko. Kinukupitan ko sa wallet niya pero okay lang siya. Oo, Ganun yun, mabait. Restaurant champion. Ano kayang restaurant ito? Yan, oh. Guys, parang yun yung isa sa best experience so far. Kumain ka sa local restaurant ng lolo at lola mo. Tapos, sobrang warm. Kasi, may mga ilang araw, ano lang talaga dito, parang straightforward lang yung mga tao. Ano lang, nagtatrabaho, ganun lang. Pero ngayon talaga, yung pinagluto ka, may ngiti, na sandali lang, bibigyan kita ng at ang mura ha, guys. Guys, alam mo yun, ganung buhay ang gusto natin. Very chill, tahimik, be kind to others. Ay, grabe. Dito na tayo sa Folk Village ng When Life Gives You Tangerine. Parang iiyak na ulit ako. Great experience so far. Hey guys! Joyce Abbott Bartolome here and let me welcome you to my Travel Joys in Jeju, South Korea! Hey! So for today's video guys, ano nga ba ang pinakakilala ngayon na K-drama pag sinabi mong Jeju Island? Ano? Sagot, When Life Gives You Tangerine. So ngayon, I'll be sharing with you ang mga filming location ng K-drama na talaga namang nagpaiyak. Hindi lang sa akin, pero alam ko pati sa'yo sa episode na to. Tara, for today's video guys, nandito tayo sa Seongyuk Folk Village. Ito yung filming location ng When Life Gives You Tangerine. Ito, dito pa lang sa umpisa pa lang may mural na ni Gwang-sik at ni Aesun. Ay, dito tayo sa Folk Village ngayon kung saan nila sinut yung mga bahay episodes nila. Hanapin natin kung nandito yung mismong bahay. Medyo may kalakihan ng Folk Village na ito guys. Nag-drive kami papunta dito. Ito. Check natin. Tara, let's. So here guys, pasok tayo sa isa sa mga traditional houses nila dito. And make sure to respect. Huwag kayong masyadong maingay when you're here. Cause guys, hindi lang ito museum, but this is also houses ng mga locals dito. May mga iba dito, may mga nakatira. So yan. Familiar na ba ang itsura? Hanapin natin baka may specific na bahay talaga dito kung saan sila tumira. Guys, imagine dito sila nag-film. Akala ko sa malayong lugar pa to. Dito lang pala siya malapit sa ating pinagsestayan. So, let me give you a trivia guys regarding sa gate nila dito sa Folk Village. So, kung nakikita nyo, di ba may stones dito. This is their gate guys. Di ba? The usual mga gate natin, pintuan natin, kahoy, gawa, metal gawa. Pero guys, dito, may makikita kang tatlong kahoy. So, ano-ano bang ibig sabihin yan? Kapag yung tatlong kahoy na yan ay nakalagay lahat, ang ibig sabihin nun ay walang tao dito. Kung isa lang ang nakalagay, ngayon walang nakalagay, ibig sabihin, may tao dyan, anytime pwede kang bumisita. Kapag nilagyan ng isang kahoy na sarado, ibig sabihin, umalis ako, pero babalik agad. Doon, pag dalawa naman guys, umalis, pero maya-maya pa ako babalik. At kung fully na sarado yung tatlo na kahoy na yan, ibig sabihin nun, matagal akong mawawala. Okay? Paano yung binalikan? Kung hindi ka na binalikan, ginost ka na niya nun. Baka yung kahoy wala. Kasi pinanghampas. Check pa tayo ng mga ibang bahay nila dito. Gwang-sik, saan ka na ba? Oh, feeling. Ito, pwede tayong pumasok.
Pag walang harang, sabihin. Oo, pwede kang pumasok. Nandyan sila sa bahay. Pero guys ha, tahimik lang kayo kasi nga may mga naninirahan pa dito. Guys, Drive kami kasi parang medyo malaki-laki yung area. Sige nga, check pa natin dito. Saan kaya ang bahay nila? Ito. Ito? Yan ba? Isa lang ano. Hindi yan. Para silang may pwedeng upuan sa gitna eh. Sige, tingnan natin. Film natin to guys. Baka ito yung isa sa mga nilalakaran nila dito. Saan ba ang bahay nyo? Kwansik. So guys, itong Songyop Folk Village guys in Sogipo area has been continuously inhabited for about 600 years guys, dating back in 15th century around the Joseon era. Yung bantay nila. Hindi gumagalaw yung bantay nila. Hello! So as you can see guys, no, mababa lang yung mga bahay dito. One floor lang siya. Hindi siya for aesthetic guys. Reason why mababa lang ito, gawa siya sa bato. Parang similar sa Batanes, pero hindi pa tayo nakapag-Batanes, no? Para ano siya, windproof siya and typhoon proof. Ayan, dito naman tayo. Ito. Malaki pa pala siya guys. So, ang symbolism naman pala ng tangerine dito guys, galing siya sa phrase na when life gives you lemons, make lemonade. Incorporated siya guys sa Jeju dahil sa strong symbol ito ng island. So, you'll know na ang tangerines is for abundance and resilience nila, simple joys and island life and warmth. Ito ba? Saan ba ang bahay nyo? May mga nanggabay. Tignan natin kung nasan yung mga tao. Baka doon din sila papunta. Ayan, may mga kainan pa din. Pwedeng mag-biking. Dito sa side na to naman guys, may hanbok rental. Kapag nakita nyo yan, yan yung parang temple nila. Check natin ano pang meron dito. May mga tours din ng locals na ano dito. Parang ino-offer. Kanina tinawag din kami. Ayun, hindi kami sumama guys kasi after naman nun. Ayan na yata. After nun, parang titindahan ka ng mga ginseng nila. So, kung hindi ka interested, okay lang naman. Lakad-lakad na lang kayo dito. Ayan o. Ito, parang sila nagtutur. Okay. Para makita nyo may mapa. Pasok tayo. Hindi ko pa rin mahanap guys ang bahay nila Gwansik. Saan kaya? Ito. Pasok tayo dito. If not, mag-recreate na lang tayo. Okay guys, so done na tayo sa Seongguk Folk Village. Hindi ko nakita exactly saan yung bahay. Magkakabuka kasi naman siya guys. Pero yun, doon ang filming location ng bahay. Kung napuntahan nyo at nakita nyo na where exactly, please comment here or share nyo sa amin para mapuntahan din ng mga iba na mag-visit din dito. So next naman guys is... Sorry may ano ko dito, co-host. Yung ating navigator. Next naman guys, we are heading to
Cheongsan Ilchubong. It's around 16 kilometers from here. So, mga 22 minutes drive siya. So, yun. Ang kagandahan na may sasakyan tayo, sakay, andar, baba, ganun ang ating routine. So, kasi ganyan guys, so very siya, residential, may konting commercial, tapos yung mga sasakyan ko konti lang. And pag nandito kayo sa Jeju Island guys, huwag niyong kalimutan kumain ng black pork. Ayun na, ito na sa gilid yung mga windmill. Arrive na daw tayo. Guys, ayun yung kotse natin na nakaraan. We're here. Saktong-sakto we're here during sunset. Yan, kung may dala kayong sasakyan, may parking na malaki. Nandito na rin yung mga nag-bus tour. We are now here at Cheongsan Ilchubong. Ito yung pinaka-itsura niya, guys. So, here are the park information. Guys, kapag 2 p.m., meron ditong Henios na performance. Every 2 p.m. Pero it's now 5. Ay, 4:30 pa lang pala, guys. Until 5 dito. So, pakita namin sa inyo. Tara, kapag may oras pa. So, this is a UNESCO World Natural Heritage Site. Ito guys, ang mga designation niya. Korean National Monument, UNESCO Global Geopark Certification. Again, meron ito, Dol Harubang, bago kayo pumasok. Sa labas pa lang, dito pa lang guys, oh, ang ganda na. It is also known as Sunrise Peak. Maganda punta dito ng sunrise. Pero tayo ay nagpunta naman na pa-sunset. Hey. Ang maganda rin dito guys. Touristy area siya pero hindi ganun karami ang tao. May mga kainan din. So excited ako. May tanghulo akong nakikita. Pero akyat muna tayo. Ito ang makikita ko guys. May mga nagha-hike pero hindi na muna natin gagawin yun. Okay? Meron daw dito way to the ticketing office. Let's check kung ano bang ticket ang kailangan natin kunin. May pa-admission fee dito, 5.5. Ito guys, ang itsura dito. Ayan. Pwede kayong mag-hike. Paakyat dyan. Yung iba, yung mga nag-horseback riding din. Yan guys, may free trail, may summit trail. Oh, ang taas. Yung iba sobrang taas na dun. Oo, saan sila? Closed na siya ng 5 p.m. today guys ha. Lakarin natin kung ano pang malalakad natin dito. Left dito guys is free trail. Right is summit trail. Kasi left lang tayo. Dito guys. Sa pa-left din yung mga henyo performance. So guys, kung pasok sa schedule ninyo, every 2 o'clock yung mga henyo divers nila. May show sila dito bago sila pumunta sa dagat. So sila yung mga free divers or yung mga women dito na sea divers na kumukuha ng abalone, sea cucumber, octopus, conch, and abalone porridge, which you can eat also sa baba. Yan yung mga freshly catch nila for the day. Tara, baba tayo. Let's go, baba pa tayo. Ayan siya guys. Make sure wear your proper shoes kapag pupunta kayo dito. And clothes also, lalo na ngayong winter, mag-layer kayo kasi by the ocean kayo, for sure lalamigin. It's RSM. Isa rin ito guys, na filming location ng When Life Gives You Tangerines. Diyan din minsan yung mga henyo divers nila. Hindi lang natin sila nakita today guys kasi hindi pasok sa schedule natin. Pero kung nandito kayo, make sure mag-visit kayo guys kasi isa rin yan sa mga konti na lang na makikita yung henyo divers dito sa Jeju Island kasi up until now may mga 60 years old guys na nagda-dive pa rin. Ang trivia sa kanila guys, nakakapag-dive sila ng walang oxygen tank for around 10 to 20 meters para mag-catch ng octopus, abalone,
Yun, yung mga sea cucumber nila dito. So, meron sa baba na kainan. Tingnan natin kung bukas pa. Ito guys, kung maaga-aga kayo nakapunta dito, pwede kayong umorder ng kanilang seafood ramen or ang kanilang abalone rice porridge. So, ito guys, so ito yung mga dinadala nila kapag sila ay nagda-dive sa ocean. Diyan nila nilalagay yung mga catch nila for the day. Yung last fresh catch nila for today. Oh, ma! Ma! Oh, ma! Oh, ma! Guys, isa ito sa mga filming location din ng Wildlife KFC Tangerines. Yan kung saan tinatawag na ang oma niya dito para umakyat na kasi nga ayaw niya nang magtrabaho dito bilang henyo. So guys, at 2 p.m. pumunta kayo dito. May live performance ang mga henyo or ang mga women sea divers nila dito. Konti na lang sila dito sa Jeju Island. So if you have time, go visit here para makita nyo. And yung mga fresh catch naman nila, tinitinda naman sa restaurants as seafood ramen and abalone porridge. Diba? Nabubulol na tayo sa ginaw. So, kung nandito rin kayo, mag-visit kayo guys. It's a must-see here in Jeju Island. Here guys. Last look natin dito. Tag nyo kami ni Jello kapag nakapunta kayo at nakita nyo yung performance nila. Guys, itong lugar din pala na ito ang makakasira ng mga relasyon, ng mga magjojowang hindi makuha ang tamang angle. Nagkakainis ko. So, sabi ko, ulit tayo puso mo. Expect mo iba out ko. Nakakatawa. So, akyat tayo guys, tapos kain tayo ng mga street food. Guys, hingal na hingal ako. What more pa yung mga nag-hike dito sa mahirap. So, may boat experience din guys ha. Ang boat experience is 10 to 20,000 Korean won. Okay, we're done here sa Seongsan Ilchulbong na view. So, ito yung mga precaution for hikers ha. Bawal may hypertension, cardiac disorder, diabetes, or nakainom kasi nga yung mga mag-hike dyan, mataas ang i-hike. So, ito na naman ang exciting part para sa aming mga Bartolomes. After seeing ang ating mga views dito, ano na? Wala pa rin akong cash, guys. Wala nang pera yan si Jello. Kain tayo guys. Ito, nagkikrave ako ngayon naman ng ice cream na tangerine. At meron na yata dito sa unahan. Kain tayo, tanghulo na orange. 1,500, Wow. 1,400, 9,500. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Guys, magti-taste test tayo. Yung isa guys, nandito tayo sa TikTok. Okay. 저도 여기 와서는 이거만 먹고 있어요. Ang tamis. Ang sarap. Tangerine. Craving satisfied ako guys. Ang sarap. Tangerine flavor. Parang sorbet siya. Tapos may pulp ng orange. Sobrang yum. Next naman, kain tayo ng tanghulo na orange. Yan, dyan muna kayo. Dito naman ako. Ang tigas. Ang tigas. Hindi siya yung... Oo, ito yung matigas na version, guys. Hindi naman. Hindi naman. Matakot ako. Takot ka para sa akin. Exchange ko sa akin. Ang harap. Teka lang, alamig. Parang naging frozen na yung tangerine. Ang harap. Lagay sa amin. Naka-freezer. Merienda muna tayo dito sa gilid. Ano lang kami, guys, just in time lang kami ng closure. Yes. Close na yung Admissions. yung admission. It's 5:15 now. So, maganda yun kasi nakuha namin yung shots na gusto namin. Lesser na yung tao kasi lahat sila pababa na.
Tapos kami, nakapili lang kami ng space kung saan namin gusto i-take yung shots, yung videos, tsaka yung vlogs. So, parang okay sa akin yung timing. Yun lang, ang downside lang, hindi kami umabot sa show kasi 2 o'clock. Hinahabol sana namin. Kaso kung minadali namin yung tour earlier, baka pagdating namin dito nag-dive na rin yung mga female divers. Saka di natin may experience yung lolo kanina. Yes, ang bike na. One of the best. By the way, ang sarap nito, bili kayo once na from the exit, dire-diretso lang kayo. Medyo frozen na yung ano, yung tanghulo nila. So, parang ang sarap, nag-add siya ng ano, ng much better taste dito sa tanghulo ko. Sarap. Oh, brain freeze. Ang sarap din itong papuso nating kropek. Para siyang cone mo. Ang sarap. Pagka nandito kayo, huwag niyong imimiss ang tangerine nila. Anything tangerine. Perfect pala talaga yan. Kropek. Joke lang ako. Kropek talaga. So yan, first food trip pa lang natin, hanap pa tayo sa baba. Ay, meron din silang odeng and peanuts. Kanila din sa souvenir shop. Siyempre, hindi mawawala ang mga orange na fresh. Saan? Meron daw yung pang stamp niya. Ayan, meron nga. Ako mo na yung passport mo. Yay! Ito yung mga kanilang Jeju exclusive. May nakita ko kanina, tangerine. Squeezed. Brew of Jeju holiday drinks. Ayan guys, Jeju tangerine blend. Dito sa Jeju, yung Henyo guys, yung kanilang kitchen. 23,000, mga 1,000 pesos. Ang cute! Ang dami pa nating para puntahan sa may Korea. Ito naman Jeongju. Pagkaano naman siya. Cherry Blossom, my favorite season din. Yung kanilang mga Starbucks naman na tumbler. Sa stamp na si Jello. There you go. Jello was here. Nice. Cute. Okay. Pasok tayo ng 7-Eleven guys. Kasi si Jello wala ng pera. Ohio. Kala nyo paano? May Ohio daw dito. Guys. Pwede kayo mag-withdraw. Saan? Ang English. Yan, English. Okay, withdraw na. Wait, ayun Korean ice cream. Ayaw tanggapin guys yung Union Bank niya. Bakit? Kasi ito lang yung pwede. Tsaka ba? Hindi siya international ATM. Baka pag foreign card. Ayan nga, yan. Go. One more time. Habang may pag-asa, may buhay. Baliktad. Yun, nag-withdraw na naman ho siya ng kalahating milyon. Kalahati pa lang ang travel namin. Let's go. 10-1 lang yung lamang. Mas mayaman pa ako sa ATM dito. Wala nang pera ATM dito, 31 na lang. Ako may 201. Wala yung 31, centavos lang sa atin yun. Okay, balik na tayo sa ating kotse. Yan guys, padilim na. Very chill na. Kamusta? Isa sa magaganda to sa akin. Yes. Maganda. Kasi kakaibang experience. Ako hindi ko na-expect na may ganyan pala sa gym. Wala ko naman na-expect. Ayaw nga pala, wala pala expectation. Nagpipiling pa ako guys, sorry. Wala ka pala expectation. Ang alam niya lang sasakay siya ng aeroplano. Akala ko yung mga tour-tour ng mga temple, ganyan. Hindi mo alam na may ganito. Well, island kasi, so nagka-idea naman ako ng mga things. Tapos may cave pa. So parang All in one. In a day. Nagawa natin lahat, guys, yung nilista ko for this day. Actually, guys, kung wala kayong sasakyan and you opt to have your own tours, go get kayo na kanilang Jeju East Tour. Yun. Yun yung pinagkuhanan natin ng idea for today. And mag-book kayo sa Klook, guys, to get the tour. Para mas madali may bus kayo. I think, mga 8 a.m. ang start ng tour na yon. So yan, at alam mo na, use my code JoyChiClook to get discounts. So there guys, nag-check ako kung may mga restaurant pa near us kapag dito pala sa area ng Seongsan
yung katropa naman natin. Ng Seongsan Ilchubong. Dito guys, around 6 p.m. or earlier, sarado na ang mga shops. Kasi maaga rin nagsisimula ang araw dito. So, balik na kami sa hotel namin. Mag-drive na kami pa uwi. And yun lang. Sana na-enjoy nyo ang vlog for today. We did ang Jeju East tour. So, if you wanna do this also, kung magdadrive kayo, go for it. Agahan ninyo guys para mas matagal ang pagmuni-muni nyo, pag-stay nyo sa mga places and maabutan nyo ang kanilang henyo na performance. So, yun lang. Maraming salamat for joining our vlog for today. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yapo Joyce Ann on Instagram and JY on TikTok. So, magdadrive na si Jello and we'll see you on the next one. Salamat for joining our vlog for today. Bye! So for today guys, ikot ko kayo kung anong meron sa loob ng convenience store or ng 7-Eleven here sa South Korea. So sa mga mauubusan ng pera guys, may ATM sila dito. Dahil winter season ngayon, meron tayo dito na hot area, kape, lemon, ginseng. Ito naman mga instant coffee. Sa baba naman nito ay ang fridge ng kanilang mga ice cream. Masarap din ang mga ice cream ng Korea, guys. Yan. Ay, parang gusto kong matry ito. Sige. Here naman ang kanilang coffee station. Here naman ang kanilang mga yogurt and other juices, milk. Ito, kuha tayo nito. Banana milk, masarap to. Here guys, may mga jelly, may mga tinapay. Kanila mga triangle gimbap. Uy, oo nga, no, mag-gimbap din tayo. Try tayo. Meron din silang mga bento. Yan, mga ready to eat. Meron silang mga sausage. Here naman, if you need your side dish. Here, meron din silang prutas. May persimmon ngayon, no? Kasi Christmas season ngayon. May persimmon din na dried. Here naman, mga microwavable na noodles, soup. Here, may odeng din. Si Jello, nakatingin na sesame to. Ayan. Sesame ramen. Kasi guys, kumain na kami ng marami kanina. So, conveni run naman kami ngayon. Kakailanganin nyo rin ng mga personal hygiene na gamit. Ay, ako, sige, bili ako. Wala na akong sabon. Ito guys, so, mga Jeju souvenir. Only Jeju product. Ang cute. Cute ito, magnet. Dito rin, mga personal hygiene. If you'll need din mga cable ninyo, may bilihan din dito. Ball pens. Raincoat. Here, may mga tinapay rin sila. Chips. Guys, may meron sila mga microwavable na porridge, sabaw. Ito guys, kanin yan. Microwavable na kanin. Pa 2+1. Meron sila mga dried jerky, mga dried na pusit. Ito guys, usually itong H-buff ang kanilang mga pampasalubong. Almonds yan. Here ang kanilang mga beer, juices, soda, and teas. Ito guys, barley. Okay, pwede itong iuwi. Ito, mga yogurt drink, meron din sila, kombucha, mga sauce and all. Siyempre, alam nyo naman ang instant ramen culture dito. Yan ang mga pagpipilian. So, yung kumain dito guys, ito may mainit na tubig na, may microwave din dito. Yan si Jello, pumipili ng drink. Ito pa yung iba. Ito naman, microwavable na kanin at ulam. Itong kunin ko, beef gochujang. Guys, may mga ice cream din dito. Ito, alam ko, nag-trending yan. Yung grape bar, pineapple, tsaka itong peach. Ito naman yung iba nilang snacks.
So, yan. Bayad na natin to. Bayad na tayo. Ito pa pala. May mga chocolates din dito. $21,000 or around mga 900 pesos. And ito pa guys. So, kanilang mga sikat na drinks. Mga naka-tetra pack. Tapos, ilalagyan mo na sa yellow. Ayan. Okay. Next stop naman guys, punta tayo dito sa kabila. Aming favorite na kamote. Dalawang kamote. Let's go. Puro local sa mga pumupunta dito. Tapos sa tabi namin guys, may coin wash 24/7. Let's go. Yay! Our favorite kamote. Lalaki oh. Here guys, iba nilang tinda. Okay, very good. 감사합니다.